Kaya kagandahan. Ipinakita sa akin ng doktor ang itsura ni Artemio noong 2022 bago siya makainom ng gamot. Hindi siya nakakasalita rin. Hindi siya nakakasalita, hindi siya nakakatayo ng ayos, hindi siya nakakaupo ng diretso. Pero ngayon, nakakasalita ng okay, nakakalakad, nakakatayo, nakakaupo. Yun ang nakagandahan ng ating mga symptomatic relief na gamot. Wow. So nakakatulong din talaga sa kanila. Ang mga gamot ay libre nilang nakukuha sa Sunshine Care Foundation, isang organisasyon na sinimulan ni Geraldine Sunshine at ng kanyang kapatid na si Dr. Patrick Acuña. The reason why we're so involved in the community and on the ground is because my brother has XDP. And he's a doctor. So he is both a doctor and a patient. So naiintindihan niya talaga ang sitwasyon ng pasyente. But he himself is an inspiration to the patients. Nasa edad na 30 lamang si Doc Patrick nang magkaroon siya ng dystonia. Tulad ni Elsa, naranasan din ni Geraldine na mag-alaga ng kanyang kapatid. Kaya nagtayo siya ng foundation na nagbibigay ng libreng gamot at suporta sa mga pamilyang may dystonia. Tinipon din niya ang ilan sa pinakamagagaling na doktor sa buong mundo para maghanap ng solusyon sa sakit na ito. And I tell our patients and families, hindi ko kayo iiwanan. We are in this together. Because we are the ones who are most motivated to find the cure. So for us, the important thing is care and cure. Sa tulong ng kanilang community advocates, sinuyod nila ang isla ng Panay para hanapin ang iba pang pasyente ng dystonia at mabigyan sila ng tulong. Isa si Elsa sa mga nag-volunteer sa Sunshine Care bilang community advocate. Sir. Bukod sa kanyang mga kapatid, nag-aalaga rin si Elsa ng 13 iba pang pasyente ng dystonia. Ay, Diyos ko. Hi, Kuya. Okay ka lang? Kumain ka na? Ha? Ano po? Oo, ako po si Cara David. 3 taon nang may dystonia si Rene. Habang tumatagal, palala ng palala ang kanyang sitwasyon. Ngayon, hindi na niya maisara ang kanyang bibig. Hirap na rin siyang kumain at magsalita. Yun kasi yung isa pang effect ng dystonia. Minsan pati yung muscles sa lalamunan ay nahihirapan din. So may mga patients ng dystonia na nahihirapan huminga, nahihirapan lumunok. Si Kuya ay madaling mapagod. Kanina naglakad siya, di ba, ng kaunti. Medyo hinihingal siya kagad ngayon kasi isipin nyo na lang niya yung muscles ng katawan continuously nagko-contract, namimilipit siya. So, na-overwork yung kanyang muscles kaya mabilis siyang napapagod. Kamusta man mo yan, adlaw? Bahagi ng trabaho ni Elsa ang i-monitor ang blood pressure at timbang ng mga pasyente. Nagbugat kaya daw. Kailangan din niyang alamin kung depressed sila para mabigyan sila ng karampatang tulong. Sensitive question, sir. Hi, Abi, nagaka-depress, kapanumdum ka sa mga malain, may arada na sa imo isip. Anak ko lang Wala niya. Ano daw? Mga anak. Isip niya. Doon ko nalaman na may asawa at anak pala si Rene. At dati siyang driver sa Maynila. Sandaling natahimik si Rene habang pinagmamasdan ng litrato ng mga anak. Noon ko lang nalaman
Iniwan din pala siya ng kanyang asawa matapos siyang magkasakit. 4 ang anak mo. So, ang anak mo 4. Pero sa kabila ng kanyang pangungulila, Masakit? Ha? Ang anak mo? Ano kaya anak ko? Yung mga anak mo, Ano kaya ko? naawa daw siya sa mga anak niya. Naaawa ka. Ba't ka naaawa sa anak mo? Inaalagaan naman sila. Ganun talaga kapag tatay, kahit may sakit na sila, ang iniisip pa rin anak nila. Ikaw naman ang alagaan ngayon. bukod kay Rene, may dystonia rin ang kanyang kapatid na lalaki. Ayon sa mga doktor, hindi 100% na namamana ang dystonia. May mga pagkakataon na hindi ito na ipapasa ng carrier sa kanyang anak. Pero labis pa rin ang pangamba ng mga pamangking nag-aalaga kay Rene. So ikaw, may anak ka ring lalaki? Oo, 2. Oo. Eh, yun lagi kong pinapalangin na sana wag. Sana Na wag. na wag sanang maipasa sa mga anak mo. Oo. Oo. Eh, pero ano naman yun 50-50 naman. Pero kahit Kahit kasi nakikita namin yung Oo. pagod ba? Oo. Saka yung hirap. Oo. Oo. Kaya, ang hirap ng ganyang sitwasyon. Oo. Kaya sana wag. Yun lang. Sana hindi mo na maipasa sa anak mo. Ano po, sana mawala na yung ganyang sakit. Pinsan mo, paano mo siya Tulad ni nabibis? Mean, may takot din sa dystonia si Elsa, lalo pat 7 lalaki sa kanilang pamilya ang tinamaan na ng sakit na ito. May dystonia. May dystonia ang lolo ni Elsa at carrier naman ang kanyang lola. Sa 10 anak nila, 2 ang nagkaroon ng dystonia at naging carrier naman ang lahat ng babae. Pinsan ni Elsa ang susunod niyang pasyente. Saan siya nakatira dito? Hindi siya katira. Kasi iniwalayan siya, te. Saan dito? Mga manok ito. Ito yan siya. Okay. Mag-isa lang siya dito? Oo, mag-isa lang siya dito. Tapos pinibisita na lang siya ng... Sa unang tingin, di mo aakalaing may kwarto sa bodegang ito. Hinayaan na lang siya ng kanyang mga magulang na mabuhay mag-isa. Hinahatiran na lang ng bigas at gulay. Ano lang. Kahit tumulong. Isang paalamang ni Gilbert ang apektado ng dystonia. Pero hirap pa rin siya sa pagkilos, lalo na sa pagbabalanse. Anim na taon na niyang pinapasan ng mag-isa ang sakit na ito. Naghahawak ka dito para hindi ka malaglag? Kung hindi ko makahawak yung halagdag sa hawak ko. Kasi kapag hindi ka humawak dito, matumba ka. Tumba. Bagamat isang paa lang ang apektado, pahirapan pa rin sa pagkuha ng timbang at blood pressure ni Gilbert. Problema po, hindi niyo makuha ang BP kasi Mahulag siya. nahuhulog. So anong gagawin ko? Pwede kapitan mo na yan. Kakapitan ko siya dito. Sadali lang po talaga. Huwag lang po gagalaw. Huwag lang tutong gagalaw, ma'am. So, kasi pag walang tao dito sa likod niya, mahulog siya. Sige po. Nahulog na rin ako. Oh, sige po. Hawak ka dito. Hawakan ka dito. Ganyan. Kuya, okay yan? Sige, okay. Isang beses sa isang buwan siya binibisita ni Elsa. Wait lang. Siya na lang ang naiwang nagmamalasakit sa kanya. Binabanyos ka nang ginaganyan ko siya.
Para pinapatukod ko lang ang ulo ko, pinapahawak ko. Sa edad na 60, mahina na ang katawan ni Tatay Tortillano. Pero kahit kailan, hindi niya iniwan ang anak niyang si Ray. Araw-araw niya itong pinakakain at inaalagaan. Dating kontesera si Ray, pero ibang laban na ang hinaharap niya ngayon. Hindi na siya nakalalakad at nakauupo. Costume kung ano. Mahilig siya sumayaw. Dancer siya. Noon, pagkatapos, Miss Gay. Rainerio! Kumusta? Okay ka lang? Kilala mo ako? Ay, kilala mo nga ako? Idol! Idol mo ako? Bakit mo ako idol? Ha? Idol mo ako? Nanonood ka? 28 years old lang si Ray nang magkaroon siya ng dystonia. Dati. Kaya pala. Hindi na sila nagulat dahil ilan sa kanyang pamilya may ganito ring sakit. Mga kwento-kwento ng mga angkol niya. Ang lolo niya may dystonia. Ang angkol niya may dystonia. 4 niya na lolo may dystonia. O 5, no? Bukod sa pagiging kontesera, mahilig ding gumala at magbisikleta si Ray. Ngayon, ang maliit na kwartong ito na lamang ang kanyang mundo. At sa pamamagitan ng cellphone, panandaliang napalalaya ang kanyang isipan. Kate, kamuti natin. Kate? Anong thank you? Thank you kasi nagpunta kami. Mabait ka kasi. Mabait ka kasi. Nagdadasal ka. Nagdadasal ka. Anong pinagdadasal mo? Maka-recover. Wag iiyak, wag iiyak, wag iiyak, wag iiyak, wag iiyak. Tama na. Wag iiyak, wag iiyak. Wag iiyak. Hindi ko alam kung paano ko maiibsan ang kanyang nararamdaman. Pero minsan, higit sa gamot, atensyon at pagmamahal lang ang kanilang kailangan. Yung masaya na nga lang ang pag-usapan natin. At alam kong lahat tayo maaaring maging kaibigan. Friends na tayo. Friends na tayo sa Facebook. Mahina man ang kanilang katawan, puno ng pag-asa at pagpupursige ang kanilang mga isipan. May pag-asa pa nga bang makahanap ng gamot sa sakit na dystonia? Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.